Ang pagkaapostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Ayan po mga kaibigan. Tandaan po natin kung paano po naging apostol si Pablo sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Ang tinutukoy dito na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan ay si Jesus Christ po ang itinutukoy dito. Hindi, sa pangunawa ko po ha, hindi po si Pablo. Dahil ito po, ulitin ko pong basahin. Ang pagkaapostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. So, si Jesus Christ po ang sinabi dito na muling bumuhay sa Kanya. Ang muling bumuhay sa Kanya ay ang Diyos Ama. At ang binuhay muli ay si Hesukristo. Ito po yung naunawaan ko sa talata dito na ating mababasa sa verse 1, 2. No? And verse 3 na po ako. Suma sa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. For inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, mga kaibigan. Inialay ni Jesus Christ ang sarili niya para sa ating mga kasalanan, para malinis, maging malinis tayo muli, mapawalang sala tayo, no, sa pamagitan ng kanyang mga dugo. Ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Nitong kasalukuyang mundo ay sobra pong masama na, no? Purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. So dito po sa verse 6, nagtaka ako dahil sa dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ayan mga kaibigan, sino ba dyan ang bumaling sa ibang sekta dahil naengganyo sa magagandang ibinalita na hindi naman totoo? Ang totoo, walang ibang magandang balita. Yan po ang sabi, no? Nasabi ko na ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Si Kristo lang naman ang magandang balita talaga para sa akin po mga kaibigan. Ang totoo, walang ibang magandang balita kundi si Kristo lang po. Si Jesus Christ lang po ang magandang balita para po sa atin. Hindi niyo po ba naunawaan dito na kaya nga napawalang sala tayo dahil inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, tapos hindi yan magandang balita para sa inyo? Doon po sa mga ayaw maniwala, ha? Tapos yung ibang mga ibinalita na hindi naman totoo ay iyon ang pinaniwalaan. Yun po ay ayon dito sa sinabi ni Pablo. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo, mga kaibigan. Verse 6, sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit,
na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa ipinangaral namin sa inyo. Verse 9, sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Verse 10, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi, ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ay ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Amen. Kaya alam niyo po mga kaibigan, maraming galit kay Pablo dahil puro katotohanan po yung mga sinabi niya, katotohanan tungkol po kay Jesus Christ. Kaya nagagalit po sila. Ayaw po nilang makinig tungkol po sa magandang balita para kay Jesus Christ. Verse 11, gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Kristo. Amen. Sa totoo lang, ngayon ko lang ngayon ko lang naunawaan talaga itong dito sa verse 11 po hanggang 12. Parang ako din, sinabi ko na, walang taong nagturo sa akin na magsisi, na tanggapin si Jesus Christ, kundi mula nang binasa ko yung Bible. Itong Bible po, yung nabasa ko po, yung kung paano pinako si Jesus Christ, paano niya binitbit yung cross, pasan-pasan yung cross. Pasan pala, hindi bitbit. Pinasan niya yung cross at yung nilatigo siya. Yun po yung nabasa ko na doon ko po naramdaman yung pag-ibig niya sa akin. At nagsisisi po ako. Wala pong taong nagsabi sa akin na magsisi ka or magbalita ka sa salita ng Diyos or basahin mo ang mga nakasulat sa Biblia at ito nga, mag-live ka, wala. At hindi ko rin to kagustuhan. Gaya ng sabi dito ni Pablo na hindi niya tinanggap o natutunan mula sa tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Kristo. Yun ang sabi niya. Sa akin, hindi man si Kristo, pero nung nabasa ko yung Bible, naunawaan ko, alam ko na ang Holy Spirit po. At saan naman galing yung Holy Spirit na yun? Siyempre kay Jesus Christ. So siya pa rin yun. Dahil siya po yung nabasa ko, yung tungkol po sa istorya niya, kung paano po siya ipinako sa cross. So feel ko na siya pa rin yun. Walang kaibahan dito sa sinabi ni Pablo na natutunan, hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Jesucristo. Verse 13, alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay. Noong kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap kong lipulin. So yan mga kaibigan, kahit ako nasabi ko rin yung mga taong nakakilala sa akin, alam din nila kung sino din ako Lalo na yung mga kapitbahay ko, alam din nila. Verse 14. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipinanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo.
Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kaninuman. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa akin. Sa halip, pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. 18. Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalagi sa kanya. 19. Wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. 20. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito. At alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. 21. Pagkatapos pumunta na ako sa Syria at Cilicia. 22. Nang panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga iglesia sa Judea na kay Kristo. 23. Nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalataya. Sinikap niyang puksain noon. 24. Kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. Amen. So, mababago talaga ang tao, mga kaibigan, kahit gaano pa kasama. Gaya sa karanasan ni Pablo na malalaman natin pag ating mababasa kung paano niya nakilala si Jesus Christ at nang nakilala na niya ito ay yun, ibinabalita na niya. So, ang ganda po ng talata dito, mga kaibigan. Ngayon, nandito na ako sa Kabanata 2, mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, versikulo mula 1 hanggang 21, mga kaibigan. So, Galatia chapter 2, verse 1 to 21. Okay, basahin ko po. Pagkatapos, unang versikulo, pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem kasama ko sina Barnabe at Tito. 2, bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangaral ko sa mga hindi Hudiyo. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. 3, nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito. Dahil kasama kong si Tito kahit hindi siya Hudiyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus. At gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. So tayo, mga kaibigan, wala na po tayo sa kautusan ni Moises, hindi na tayo alipin. Yung pagsunod ng 10 Commandments, Yun nga ang sabi ito, balik ko pong ipahayag, mga kaibigan, yung sa nalalaman ko lang po, yung tungkol sa 10 Commandments. Sa ngayon po, nagkaroon na po tayo ng kalayaan dahil pinalaya na po tayo ni Jesus Christ. Doon po sa mga kautusan, yung 10 Commandments. Dahil doon sa 10 Commandments, yung kay Moises,
ang sinabi doon na sundin natin 'yon para mapawalang sala tayo, 'di ba? Pero wala kasing nakasunod nun na perpekto. Kaya iniba 'yun. Sa naunawaan ko po, iniba 'yun ni Jesus Christ, hindi 'yun nawala, pero iniba lang na ang sinabi kung ating mabasa doon sa Efeso na ang sabi sa Efeso po, basahin po natin para atin pong maunawaan ano. Efeso kabanata 2, bersikulo 8, sabi dito, "Dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo." So naligtas tayo nang sumampalataya tayo kay Kristo. Kung meron tayong faith kay Jesus, naligtas tayo, saved tayo dahil po sa biyaya, grace. Kayo kay Kristo kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Dahil sa biyaya, mercy, grace and mercy, tayo ay napawalang sala, naligtas tayo. Pero kailangan natin sumampalataya kay Jesus Christ, mga kaibigan. Yun po yung ano dito, no? Yun po yung ano, sundin or gawin natin na